Mike Tan, and tulad yung sinabi ka ni Jeff, I'm just very new with Royal. I'll be turning 3 months sa 24. Sa April 24, 3 months na po ako sa Royal. So sa mga bago lang mo sa Royal, huwag kayo mag-alala, pareho lang mo tayong bago. Okay? Sa mga kinakabahan, kung ano itong pinasok nyo, huwag kayong kinabahan, dahil kinabahan din po ako dati. Pero naman nakakatuwa mga kaibigan, kasi sa lahat ng mga bago, lahat naman talaga ng bago nakakatakot eh. Tama ho ba ako? Remember yung unang araw natin sa eskwelahan, di ba nakakatakot yun? Tatatandaan niyo pa ba yun? Di ba yung, kasi mahina eh. Okay, remember your first kiss? Yes talaga. Yes talaga. Basta pag-kiss, kinikilig eh, di ba? So anyway, alam niyo mga kaibigan, kasi remember, di ba yung una natin, yung unang halik? Di ba parang ang nakakatakot kasi doon, then first time mo makikiss, hindi mo alam kung yung tao yung ikikiss ka, di mo na kung lalamunin ka o hindi, di ba? Yung bibig. Pero pag nag-kiss mo na, ang sarap pala, tama? Kasi first time eh. Oh, si mami oh. Si ate. So, alam nyo, ganun din yun. And just like yung first time natin sa eskwelahan, nung bata ho tayo, pagpapasok ka sa school, natatakot ka, mami, wag mo akong iwan, di ba? Takot pa tayo nun. Pero habang tumatagal mga kaibigan, after a month, medyo hindi ka natakot kasi may mga barkada ka na eh. And after 2 months, talagang at ease ka na, kahit saan-saan marami ka ng tropa eh. Then after 3 months, may kaaway ka na nga eh. Bakit? Kasi alam mo, kung may nakaaway ka, okay lang kasi bakit? Alam mo kasi sino kakampi mo na. Kung baga gano'n mo na kagamay. Sa mga bago po mga kaibigan, advice ko po sa inyo, para mawala po yung mga kabakaba ninyo, araw-arawin niyo po mag-royal. Araw-arawin niyo mag-royal. Alam niyo, this is a true story. When I first entered Royal, January 24, pumasok po ako sa Royal, kabado din po ako. Actually, I'm allowed to have 2 days off every week. Sabihin, kunwari, work ako Monday to Friday, Saturday, Sunday, day off ko yun. So, nag-gets nyo? Pero alam nyo ba, since nag-royal ako since January 24, hindi ko po kinukuha yung day off ko. Even Saturday I work, Sunday, sometimes I also work kasi nasa probinsya ako pag weekend eh. Anong point ko? Gusto ko kasi araw-araw ginagawa ko sa Royal para at least maging at ease na ako. Gusto ko, ayaw ko maputol yung momentum. Naku yung sasabi ko? Yes. Kasi mga kaibigan, study shows, ladies and gentlemen, if you do anything for 21 days straight, anything kahit anong gawin mo for the next 21 days, it becomes a habit. It becomes a habit. Alam niyo ba yun? Yeah. Alam mo yung habit, nagiging part na ng sistema natin. Pansinin ninyo, pagkagising nyo sa umaga, ano unang hinahanap nyo? Ano? Asawa, kayo naman, cellphone agad eh. Kaya tama, cellphone, di ba? Kahit titignan mo lang, kahit wala ka naman lo, titignan mo baka may nag-text eh, di ba? At madalas puro mga forward message lang. Kasi bakit? Ang cellphone naging parte na ng sistema natin. Na feeling mo, pag wala kang dalang cellphone, parang may kulang sa katawan mo. Tama mali? Tama eh, di ba? So ako, ganun din ako. Na pag walang cellphone, parang may mali. Alam yung mga kaibigan, bakit? Kasi naging part ng sistema natin yun. Paano naging part ng sistema natin yun? Kasi parati natin ginagawa for the next 21 days. It becomes a habit. Clear? And alam niyo ba gano'ng ka-powerful ang habit? You take away the H, you still have a bit. Take away the A, you still have a little bit. Take away the B, you still have it. Yan ang habit. And ang suggestion ko mga kaibigan, kung may mga downline kayo o may mga bago kayo na-invite, prospect ninyo, ang gawin ninyo para talaga mag-royal talaga yan, true and true. True thick or thin, royal talaga yan. Ang gawin nyo, parati nyo siyang samahan for 21 days. Hindi, totoo yun. Hindi ako nagbiro, pero wag mo kayo matakot. Hindi ko naman sinabing samahan mo siyang 21 days, 24/7. Hindi, di ba? Parang ganito lang. Kunwari, si Chef, di ba? Na-invite ko siya. Araw-araw, kala ko tag-ibang kumpanya eh. So anyway, joke lang. Okay lang yan. So, na-invite ko siya sa anong pangalan siya? Parang di mo naman yan. Sige. Try mo mag-recall. Pero anong name niya siya? RJ. Si RJ. Kapag na-invite ko si RJ, ang gagawin ko mga kaibigan, for the next 21 days, ako kasama niya.
Whether it be may recruit siya o wala, ako kasama niya. Wala siyang marinig sa akin kundi royal. Royal, royal, royal. Hello? Royal. Hello, royal. Basta puro royal. Pintikit na lang siya, royal. Pag tinatapag-tinad niya, royal. Why? Bakit? Kasi sinisiksi ko sa katawan niya, si royal. Na maging parte ng katawan niya, si royal. That's how you do it. And ladies and gentlemen, that's in psychology, it is exact science. Anong siyensya? Ang siyensya, ito yung pinag-aralan yan, hindi yun yan tsamba-tsambahan lang. Kasi it does work. It does work. Parang gravity. Nakikita niyo ba yung gravity? Hindi, di nakikita ang gravity. But you know gravity works. Kapag itong binitawan ko itong marker, ano mangyayari? Sure kayo? Yes. Hindi nga. O, sige ha? Ano? Wala tayo, baka tsamba. Teka lang ha? Ulitin ko, babagsak hindi. Mga kaibigan, that is science. Ibig sabihin, kahit anong gawin nyo, it's gonna work. And ladies and gentlemen, in 21 days, it's exact science. It's gonna work. It's gonna work. So kung may mga bago ka na-invite, tsagain mo siya for 21 days. 21 days. Eh Sir Mike, baka nakakapagod yun. Nakakapagod? Kapatid, bago ko pa lang. I've been doing it for 16 years. And kaya lumaki grupo ko, is because that's what I do. That's what I do. Pag may bago akong prospect, 21 days, akin yan. Guess what? On the 22nd day, ako nahanapin yan. Parang mga lalaki, pag may nililigawan ka, hindi mo bang ayaw na ayaw sa'yo? Yung pag nakikita ka, nandidiri sa'yo. Di ba? Okay lang yan. Parati mo siyang kausapin for 21 days. Yung parati kayo nakikita, nag-uusap kayo. Hindi mo ba na yung babae, pag nakita mo, sabi mo, hello, I love you. Sabi mo, check, kadiri ka. Di ba? Ganyan ka ng babae, di ba? Kahit okay lang yun, pag nakita mo ulit, I love you. Ganyan ka lang ulit. Kala mo, after ilang araw, pag nagsusuklayan, pag may nakita butiki, parang mukha man niya. Nagets nyo? So parang nakaka-adapt na siya. At pag nakikita ka na niya, namimiss ka na niyan. Mga kaibigan, that is exact science. No, bakit po tayo pumunta mo dyan? Kasi mga kaibigan, etong psychology of 21 days, we can use this anywhere. Mapa-sponsoring, mapa-royal, mapa-recruiting, mapa-retailing. And my topic for tonight is about retailing, the power of retailing. Because I believe, mga kaibigan, mahilig ba kayo magbenta? Yes or no? Yes! Sino dito yung ayaw magbenta? Yung hindi niya talaga feel magbenta. Taas ang kamay. Pag mahiya. Oy, nahiya. Okay, good. Ibig sabihin, mga kaibigan, mahilig kayo magbenta. Ako kasi, I don't like selling. I hate selling. I came to a point, mga kaibigan, in my networking career, nung nag-network pala ako before, I came to a point na para bang, pag may bibili sa akin ng product ko, ano sinasagot ko? Excuse me, I don't sell products, I only sell the marketing plan. Ang takay, di ba? Kasi feeling ko dati, pag nagbebenta ng product, feeling ko dati cheap. And I hate to do that, mga kaibigan. Until such a point, mga kaibigan, na-realize ko na importante pala ang selling. Alam niyo bakit importante ang selling? Mga kaibigan, siguro tonight, the best person to describe how powerful retailing is, tingin ko ako. Kasi bakit? Dinaanan ko yan for 16 years. And you know why? Ganito kasimple. When I was doing networking, of course, Royal is not my first company. 3 months pa lang ako di ba? So in my 16 years, mga kaibigan, I was in an American company, a very big company. Matagal ako dun, more than 10 years ako dun. So in my stay there in that company, dun ako natuto lahat. Mag-network, kasi mga kaibigan, ang linya ko kasi electrical engineering. So, hindi ko linya ang benta-benta. Okay? Ayoko na nagbebenta. At ang linya pag-uusapan, dapat ang linya ko kuryente, ilaw-ilaw. Pero pinasok ko to kasi nga may magandang opportunity. So, nung pinasok ko to, mga kaibigan, isa sa tinuro sa amin pagbebenta. Ang that time, ang produkto namin, pampatubo ng buhok. At pwede ka raw yumaman dun. So, loob-loob ko, ilan kayang kalbo hahanapin ko para yumaman ako? Kasi pampatubo ng buhok di ba? I mean, no offense to anyone, di ba? Pero sabi ko, kalbo. Sabi ko, pare, konti lang kilala kong kalbo. Kaya yung kalbo dito, wala na. Di ba? So, paano kaya? So, kasi akala ko, benta-benta nga. Mga kaibigan, isipin nyo ganito. Ito ang isang company. Ito yung kumpanya. Kahit anong kumpanya yan, ha? Tapos, sige nga. So, ito yung kumpanya, mga kaibigan.
Tapos, ito po ang iyong kliyente. Client. Okay? Tapos, ito yung produkto. Ito yung products. Listen na, simple equation lang to. Ang kumpanya, may produkto, ang produkto pupunta sa kliyente. Pag ang kliyente bumili, ang tawag dyan, sales. Tama, mali? Tama. Tama. But guess what, mga kaibigan? Ito, yung isang proseso. Pero ang produkto, pupunta sa kliyente, ang tawag dyan, marketing. Ulitin ko ang produkto, kliyente. Kliyente, pag bumili, sales. Ang produkto, produkto lang yan. Pero ang produkto, pupunta sa kliyente, yan yung marketing. In Royal, mga kaibigan, nasa marketing tayo. Hindi ka lang nasa sales, nasa marketing ka din. Nagets nyo? And you have to understand, ladies and gentlemen, very basic lang po. If you wanna make money in any business, dalawang paraan lang. It's either you provide service. Anong serbisyo, Mike? Serbisyo, ibig sabihin, kunwari, parlor, you provide service. Diba? Construction agency, ikaw nagdi-design ng building, serbisyo yan. Spa, nagmamasahe, barber, nagugupit, yan ang serbisyo. Or you give products. So lumalabas, ang Royal, kung ikaw nasa Royal, tayo lahat nasa Royal, we don't provide just service, basically we provide products. Tama, mali? So kaya mga kaibigan, at kung products ang pag-uusapan, ang labanan dito, ladies and gentlemen, is we have to move the products. Ngayon, Mike, anong nangyari sa'yo dati? I was very big in network marketing. Actually, sa mga wala dito last time, ulitin ko lang po, meron po akong, nag-network po ako, physically pumunta po ako, nag-network po ako sa Amerika, sa Canada, sa India, Singapore, Hong Kong, Taiwan, tsaka Malaysia. 7 countries outside the Philippines. Nag-network po ako doon. Tapos, nung nag-network po ako doon, I have the biggest group, Filipino group sa Singapore. So, ang laki ng grupo ko doon. Ang matindi mga kaibigan, from Singapore, nagkaroon po ako ng grupo ng mga Pilipina, ang nagkataon ng asawa nila, mga foreigner, taga-Europa. At ito naman mga kaibigan, itong mga taga-European, itong mga expat sa Singapore, nag-network po sa ibang bansa. Kaya nagkaroon ako ng grupo sa Belgium, Netherlands, Luxembourg. Nagkaroon din po ako ng grupo sa UK, sa Germany, sa Italy. Nagkaroon ako ng grupo sa Dubai, Australia, New Zealand, Spain. So, yun po yung mga network ko. So, tanong ko, malaki o maliit? Malaki. Malaki. And I was doing very well that time. And that was a long, long time ago, as early as 2001. I started network marketing in 1996. Tao na ba kayo neto? Oo naman, no? 1996 yan. And that was June of 96. Nagsimula ako mag-network marketing. And that time, I was only 22. That time I was very young, innocent, fresh. Okay, ganun, di ba? So, doon ako nagsimula. And then from there, mga kaibigan, at that age, year 2000, Y2K, year 2000, dito na po ako nagsimula mag-abroad. And dito, this is my first abroad. Diyan na ako nagsimula mag-network sa abroad na. Nagsimula muna ako sa Amerika. Nagkaroon akong grupo sa Amerika. Then pag uwi ko ng Pilipinas, since nakatikim na ako ng Amerika, larga kami, after 3 months, lipat kami India. Stay ako doon isang buwan. Hataw kami doon. And then the following year, nag-Singapore na kami. And from Singapore, konting biyahe lang, nasa Malaysia na ako. Then nagka-Taiwan na kami. Then nag-Hong Kong na kami. And so on and so forth na. Yun ang nangyari. And it was very, very good, mga kaibigan. In fact, it came to a point, ladies and gentlemen, sa sobrang laki ng network ko lang, hindi kasama ibang grupo. Grupo ko lang, napupuno ko yung buong office. Punong-punong-puno. And in our office, we have 3 big seminar rooms. Yung 3 seminar room na yan, it can accommodate 200 to 500 people. Napupuno ho namin yan. Grupo lang namin. That was so big. Alam mga kaibigan, in my former company kasi, para ka maging manager, somehow, kailangan ang mayroong ang sales na sama at least 1.2 million. Malaki, maliit? Ha? Malaki yan, di ba? Malaki yan. And imagine mo, meron ako, pag nakaganyan ka, tawag sa'yo, manager na. Manager na. And guess what? In the Philippines, in Metro Manila, pag nagpapamiting kami,
I have at least 100 plus managers. Yes, I have a group in San Pablo, dito sa Calamba, meron ako sa Los Baños, meron ako sa Santa Cruz, meron ako sa Cavite. Minsan nagka-caravan ako every 3 months. Pag sinabing caravan, 7 days, 10 province, ikot ako. Sa Luzon. So ganun kami noon. It was very, very big. So tanong ko ngayon, okay o hindi? Okay. Okay, sobrang okay yan. It came to a point, money just keeps on coming in. I have people in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, I have people making, my people, making 200, 300, 400, 500,000 a month in my organization. And I'm the upline. So imagine mo kung gaano kalaki yun. Pag nagpapamiting kami, nire-rent ko isang Jollibee na function room. Lahat yun, a-attend puno yun, managers lang. Tapos, pag nagsisisal kami, isang malaking training, every 3-4 months, nire-rent kami yung OB Montessori sa Manila. Yung OB Montessori, seating capacity, 1,200. Standing, 1,500. Napupuno namin yun, grupo lang namin sa Metro Manila. That's how big we were. And that was as early as 2001. 10, 11, 12 years ago. Malaki yun, maliit? Malaki. Malaki yun, kapatid. At alam mo gano'n ka-exciting pa yun? Ito pa mas exciting. Papakita ko sa inyo lang. Ito yung Singapore. Nasa Hong Kong ako. Ito ang Philippines. Nasa Hong Kong ako. Tumawag downline ko. Upline Mike, nasaan ka? Pare, nasa Hong Kong ako eh. Ikaw, nasaan ka? Upline, nasa Malaysia ako eh. Upline, kita tayo, mag-meeting tayo. O sige, next week pupunta ako Singapore. O sige, upline, punta rin ako, magkita tayo. Punta kami, nagkita kami sa Singapore. Meeting kami. Bakit? Kasi may magta-training kami the following month. Ano ko, gusto niyo ba yung ganun? Yes! Yes, di ba? So, it was really, really big. Nasa Philippines kami. Yung grupo ko isa, pupunta ng Singapore, may training. Ako, punta ako ng Hong Kong. Tapos, ang rendezvous namin, Singapore. Tapos, daan kami sandali ng Malaysia, balik kami ng Pilipinas. Yan ang ikot namin noon, mga panahon na yun. 2001, 2002, 2003. Tara ko, masarap pa gano'n? Hindi mo pagpapasok ka doon, ang visa mo, actually wala naman mga visa to, pero hindi ka OCW, hindi ka OFW, ano ka? International Entrepreneur. Yan ang network marketing. Now, ito maganda. Ang background ko, before, messenger lang po ako dati, collector boy. Yung po trabaho ko noon nung kolehiyo ako. Part-time student kasi ako nung may part-time job. But that's not the point. Tanong ko ngayon, ito ang pinaka-importanting tanong. Sa narinig ninyo ngayon, mukha ba siyang malaki? Question, malaki siya o hindi? Malaki. Yung network, yung dami ng mga tao, maraming konti? Marami. Then came the scam. Ano yung scam? Narinig niyo ba yung scam? Yung mga pang-invest ka ng pera? Ang pyramid, di ba? Yes or no? Yes. Tinamaan kami. Tinamaan yung grupo ko. Paano tinamaan? Kasi marami ako downline nag-invest doon. I told them not to do so, but they did. So, somehow nag-invest sila. And some of them I told them not to invest. Mga iba naman di ko sinabihan. But the point is this, nag-invest sila doon. In my group alone, I believe, if my numbers are correct, ang nawalang pera was 40 million. 40 million na nawala. Malaki yung maliit? Malaki. Actually, ito maganda. Hindi lang pera nila yan. Pera din ng mga downline nila. Example, anong nangyari doon? From what I heard, ito rin nangyari. Kasi tinago nila sa akin. Nalaman ko lalo nagkakaproblema na. Kunwari, itong kumpanya, itong Syscam, bigay mo sa akin pera mo. Bibigyan kita ng 10% interest every month. Malaki yun, maliit? Malaki. So ikaw naman, sumubok lang. Bigay ko muna 100,000. So mamaya, next month, bigay kita 10,000. Ito mukhang totoo nga. Next month, dinagdagan mo na 300,000. Next month, I give you 30,000. Pwede, mukhang totoo nga. Nung medyo lumakas na loob, binibigay na million na. Tapos sabi ko sa kanya, ganito gawin mo ate. Di ba 10% bigay ko sa'yo? Kumuha ka sa mga kamag-anak mo, investor. Bigay nila sa'yo. Tapos, di ba, bigay ko sa'yo 10%, ang gawin mo ate, bigay mo lang 7%. May kita ka pang 3%. Make sense? Yes or no? Yes. Yun yung mga scam dati. Alam mo, ginawa nga niya.
Ganito ngayon nangyari. Di pinagkukuha niya ng pera yung mga downline niya, ganyan. Tapos, dahil kumikita yung pera niya ng 10% at 7% at 3% sa mga grupo niya, tinamad. Tinamad na. So, yung income niya sa networking, bumagsak. Okay lang applying kasi meron naman akong interest na kumikita eh. Kaya kumikita pa rin ako. Tama mali? Kaso scam. Isang beses, nung nabukod na scam, nawala parang bula yung kumpanya. Ang problema ngayon, nung nawala ang parang bula, yung pera nila, nawala din ba? Yes. Nawala hindi? Nawala. Ito ngayon ang nangyari. Ito mga downline na to, na tinakbo ang pera, sino nga hanapin? Yung kumpanya o yung upline? Apply. Correct, yung upline. At dahil nawala yung upline, mga kaibigan, nawala yung pera, anong mangyayari sa upline? Mawawala din ba? Yes. Yes or no? Yes. Correct, nawala din. Lahat nawala. Etong 100 plus managers ko, nawala yan. Ubus. Nung nagte-training ako, di ba? Ang umaaten, pinakamarami ko 1,512. Marami konti. Marami. Marami. Managers ko, 100 plus. Alam mo ilan natira? It came to a point na yung mga downlines ko na nawala lahat. Pag nag-meeting kami, yung natira, alam mo ilan? Ito yung exact number 4. Dati pag nag-meeting kami, grabe. Nag-meeting kami dati. Grabe ba? Grabe! Ngayon, pag nag-meeting kami, grabe ba? Di ba okay naman? Dati, nirerent na yung Jollibee, McDo, function room. Nung naubos, doon na tayo sa mesa, pula na tayo. So, yan yung nangyari sa amin. Naubos. The group was totally wiped out. Wiped out. Ubus. Pati ibang bansa, ubus. Kasi bakit? Ang ginawa ng mga leaders ko, pupunta sa mga bansa na to, pinag-i-invest yung mga downlines nila. Behind my back. So, ubus. Yan ang problema. Yan ang problema pag nasilaw sa pera. Kumbaga sa sobrang atap, hindi na nag-isip kung scam ba o hindi. Hindi nakinig sa upline eh. So anyway, the point is this, naubos na. Now, during those time, in the Philippines, kasama na yung abroad, okay? I was making mga around 480 per month. Okay? 2001 to 2002. Malaki na ba yun? Yes. Oo naman, binata ako niyan. Wala akong girlfriend. Wala rin akong boyfriend. So anyway, sabihin na lang natin these are 1,000 people, distributors. 1,000 distributors, at this is the money that I was making that time. Okay? Ngayon, natira 4. Income. Mga magkano na lang kaya? Sige, sabi ni Mami 4,000, hindi naman po. Ha? You know how much? I was still making 120,000. How? Ano sabi niyo? How? Malaki, di ba? Malaki, di ba? Ngayon, bakit? Bakit malaki? Correct. Residual. Ano ibig sabihin? Sa mga di nakakita, ano yung residual? Ate, ano ba yung residual? Sige, tuloy mo, kaya mo yan. Kasi mga kaibigan, mayroon kasi akong user. Kasi, ladies and gentlemen, during this time, now here's my topic for tonight during this time mga kaibigan, when you are in network marketing, ang network marketing, hindi recruit. Yes. Yes. Okay? You invite people to be part of the business, but basically, you make money from products. Yes. Nagets nyo? Yun ang long term. Yun ang long term. Kaya ang nangyari, kahit wala nang recruitan, pansinin mo, in your network, when recruitment stop, no more recruitment, do you still make money? Yes. Yes or no? Yes. Yes. Now, that is the system of Royal. That is Royal. Now, forget about Royal. Forget about the system of Royal muna. Ngayon, presently, network mo lang. Network mo lang. Pag wala nag-recruit, may income ka? Yes. Kumikita ka ba? Ngayon, kumikita ka ba ngayon? Yes. Kahit walang nagre-recruit? Yes. May na. No.
Now, yun ang point ko. Kasi bakit? Ito, kaya pa rin ako kumita kasi kahit na wala yung rekrutan, kahit wala ng tao, marami akong users. Users and sellers. Ito yung madami. Because a perfect network, ganito yan, a perfect network you have to have lots of users. You have to have many sellers. And you have to have some part-timers. And you have a few networkers. Yan ang perfect network. Yan ang perfect network. Ibig sabihin mga kaibigan, ang paparamihin natin, users. Paramihin. So, sino yung mga users natin? Number one, ang unang-unang user, tayo. User ba kayo? Yes! Yeah, user. You have to be the product of your product. Kasi hindi pwedeng puro ka lang daldal, tapos hindi ka pala gumagamit ng product. You have to be the product of our product. So how does it work? Simple lang mga kaibigan. You have to remember, in network marketing, there are only 3 ways wherein you can make money. Tatlong paraan lang for you to make money. These are the 3 S's. The 3 S's. The 3 S's. Ano ba yung 3 S's na yan? The first is sponsoring. Sponsoring, and then sharing, and lastly, it's service. Okay? Sponsoring should be 80%. 80% of your time, you must sponsor. Kasi nasa networking ka eh. Okay? Now, 20% is you share the products. But you have to do service 100%. So, ibig sabihin mga kaibigan, kailangan full service tayo sa ating mga downlines, sa ating mga kliyente. Okay. Now, sir, anong gagawin natin ngayon dito? Ito ang pinaka-gusto ko ma-internalize nyo. Nasaan na ba yun? Ito. Remember kanina, sinabi ko products pupunta sa kliyente. Hello? Yes. Ang tawag dyan, marketing, di ba? Marketing. Ngayon, ang marketing, mga kaibigan, maraming klaseng paraan ng pagmamarket. Maraming klase. Paano? Number 1, ang unang market, yung traditional business. Yung may tindahan ka, may sari-sari store ka, ay yung traditional business. Nagets niyo? Okay ba kayo? Yes. Yes, good. Pangalawa mga kaibigan, yung traditional business, nagkaroon sila ngayon ng ahente. Yung nandito na lang yung tindahan, yung ahente ngayon pupunta sa ibang probinsya para mag-wholesale. Nagets niyo? Nag-evolve siya, nag-evolve. And then pangatlong stage, nung tumagal, nagkaroon na ngayon ng direct selling na. Ito na pumasok mga Avon, Tupperware. Nagets niyo? Okay, good. Now, number 4, meron pa tinatawag na home shopping network. Home shopping network. Alam niyo na yun, di ba? Meron kang TV, order ka, meron na. Number 5, mga kaibigan, may mas matindi pa ngayon. Yung tawag dyan, eBay. Amazon.com, di ba? Nagets niyo? And lastly, number 6, for you to market your products, they use network marketing. So, sa anim na paraan na to, ang ginamit ng Royal to market the products is network marketing. So, ibig sabihin, for you to market the products, you have to create a network. Nagets nyo? So, lumalabas ngayon, ang labanan dito ngayon, you have to create a network. So, for you to create a network, you have to sponsor. You have to sponsor. So, ulitin ko kailangan marunong kayo mag-sponsor. Marunong ba kayo mag-invite? Yes. Dumarating ba? Yes. Sabi niya, hindi. So, yun ang isang problem to, valida. Pero nagkataon, hindi ko kasi topic tonight yung sponsoring. But kung maaga pa, mamaya, I will tackle some tips on sponsoring, no? But, so, you have to create a network. It is proportion. Proportion yan. Paano proportion? Itong income is equals to network.
Ibig sabihin, kapag ang network mo, grupo mo maliit, income mo maliit. Pag ang network mo malaki, income mo lumalaki. Pag sobrang laki network, sobrang laki income. So ngayon, analyze mo ngayon. Ang network mo, malaki, maliit. Malaki. O, income mo, malaki, maliit. Malaki. So, tama to. Diba? At least ngayon, alam mo na yung sitwasyon mo. Dahil alam mo yung sitwasyon mo, alam mo kung anong gagawin mo. Palaki mo network mo. Yes. Alam mo mga kaibigan, before I go back to my topic, about network, pag-usapan muna natin. No? Kung gusto mo lumaki network mo, i-goal mo, because this is what I did in other countries. Madalas, when we open a country, I go there. And when I go to a country, syempre, bagong office, tao, konti, madami. Marami, konti. Konti. So, ang gagawin ko, ito parati ko ginagawa. Pupunta ako sa seminar room. Pagpunta ko ng seminar room, titignan ko yan. Bibilangin ko yung upuan. Titignan ko kung gaano kalaki seminar room. And then my goal, pupunuin ko yung seminar room, grupo ko lang. Goal ko yan for 1 month, pupunuin ko yan. That is my goal. Kasi bakit? Imagine mo ako, libre na office ko, libre na aircon ko, nandyan na yung mga produkto, tao na lang gagawin ko. Ano bang hahanapin ko? Anong gusto ninyo? May produkto ka, may tao ka pero wala namang produkto. Saan sila bibili? Etong mga ito, ready na. Ready na, nandito na eh. Pupunuin ko na lang yun, dadalhin ko na lang yung tao dito. So, ang goal ko ngayon, pupunuin ko yan. So, that's how I do network. Basta pag may nag-open na office, I go there. When I go there, i-declare ko kay God, sabi ko sa i-declare ko yan. Akin tong office na to. Pupunuin ko to. This will be my group, this will be my office. In Jesus' name, akin to. Dinideclare ko nila, akin to. Lord, 1 month, akin to. Puno ko to. 1 month. Ano bakit? Pwede naman kasi. The power of multiplication. Paano power of multiplication? If this is you, mag-invite ako ng 5. 5 kagad. Bakit ang dami, Mike? Eh, bakit gusto mo konti? 5. Yang 5 na yan, papawarin ko yan. Talagang nakatawin ka, kausapin ko yan, babaluin ko talaga yan. Kausapin ko in 1 day. Tapos yung 5 na yan, o-obligayin ko sila. Kailangan bukas magdala kayong tigalawa. So, yung tigalawa na yon magiging 10. So, meron na akong 15 in 2 days. Nagets nyo? Yes. Ngayon, question, tanungin kita ha. If this is you, tapos ito yung 5, kunyari ito yun ha, nagdala siya ng 2, example. Pag itong 2, nag-positive, interesado, ito, masaya hindi? Kaya. Masaya na yan. Pag masaya na yan, at sinabi ko, magdala pa kayo ng tigli 5 na. Padadali ko talaga sila. Ang trabaho ko naman, kukumbinsin ko itong 5, tigli 5 na yan. Sa isang malaking seminar room na. Tanong ko ngayon, pag na-convince ko to, masaya hindi? Kaya. Masaya. Masaya. Eto, masaya. Yeah. Sobrang saya, di ba? So, tendency niya mga kaibigan, yung 15 na to, tigli 5, automatic, meron na akong 30, meron na akong 75. May 75 ako, plus may 15 ako, automatic, ilan na kami? 90 na kami. In 1 week's time. Lahat yun akin. Hindi, Mike, it's easier said than done. No! It is really easy when you just do it. Yes. Nagets nyo? Kasi mga kaibigan, pag nag-invite ka, kailangan kasi, unang-una, kailangan excited ka. Hindi pwede yung gusto mo royal. Hindi nga, ganda to. Hindi pwede yun. Plus, mga kaibigan, when I go to a certain province or a certain office, I don't go alone. I go with my team. I have a team. Hindi pwede mag-isa ka lang. Kasi kung mag-isa lang ako, alam mo yun, ang hirap gumalaw mag-isa eh. Tapos sabi mo, grabe! Ikaw po sa kabila, grabe nga! Di ba? Yung mag-isa ka lang, ang hirap eh. Kung ako, feeling mo mukha akong engot-engot eh. Di ba? Pero kung marami kayo, so ang team ko parate, at least 5 kami.
5. Kasi bakit 5? Wala man dumating, at least masaya kami, 5 kami. Di ba? Hindi kami mukhang kawawa. Tsaka pag 5, pag madami kayo, masarap ang pakiramdam para kasi barkada, tropa eh. Nakuha nyo? Pag 2 lang kami ni RJ, okay lang, kaya lang, mas, ang uling, ang uling mga kaibigan, pag isa lang ang uling, walang baga eh. Pero pag 2 uling yan, nagbabaga na. Pero kapatid, kapag 5 uling, 5 uling, nag-aapoy na yan, nagliliyab yan. Yes. We are stronger if we have the numbers. Plus, mga kaibigan, pag 5 kami, SM Laguna na yan, di ba? SM Calamba pala. Kaya namin lumapit sa stranger. Bakit? Kasi kung may stranger man, mag-isa lang yan, 5 kami lalapit, hindi kami matatakot. 5 kami, mag-isa lang yan eh. Hindi, tama mali. So pag ininjan man kami, tara, punta tayo SM, humito tayo doon. Kasi, tara. Punta kami doon. Kausap kami. Kasi ganun ginawa namin sa Singapore. Punta kami sa isang mall, may nakita kami Pilipino, lapit kami, marami kami, okay lang. Pero siyempre, pag pupunta kami sa mall, kailangan naka-forma kami, hindi kami mukhang naka-t-shirt lang, naka-chinelas. Aray, gusto mo negosyo? Ano pag mo? Gamot. Bawal na gamot. Thank you, sir. So, thank you po. Palakpan naman natin sila. So, nag-gets nyo, mga kaibigan? Alam mo, ladies and gentlemen, ito lang share ko sa inyo, huwag niyong sayangin ng opportunity na meron kayo opisina dito sa Calamba. Yes. Honestly, huwag. How I wish nag-network na ako ngayon. Actually ngayon, meron po akong downline na. Meron na. Pero hindi pa ako nag-network. May ang gulo nun Hindi magulo. Kasi yung kaibigan ng asawa ko, gustong gumamit ng Royal products. So gumamit siya. So syempre, isponsoran ko na lang siya. Correct? So downline ko siya. Ngayon, nakita yung negosyo, nag-network siya, nag-recruit na siya. So yung asawa yung friend ng misis ko, best friend ng misis ko, nag-network. Pero ako hindi pa. Nag-gets nyo? Yes. So, hindi pa ako maka-network pa eh. Kasi, syempre, I have responsibilities sa Royal. Pero ang point ko, how I wish nakakapag-network na ako. Imagine mo, daldal ako ng daldal, wala ako dito downline. Sayang, di ba? Pero okay lang, kasi yun naman talagang purpose ko rito. But the point is this, kayo, nandito na kayo eh. Ang ganda ng office nyo. Yes. Alam niyo ba mga kaibigan, I've seen companies ang office, walang office. Saan ang office nyo? Good question. Next. Diba? Walang office. Dito meron na kayong office, ang ganda pa ng office. So be proud na sa Royal ka because Royal makes it a point na magkaroon ka ng opisina. A few weeks ago, we just opened Angeles, Pampanga. And we're still gonna open another one. Somewhere out there. Secret. Surprise, di ba? So, matuwa kayo. Ang sa akin, mga kaibigan, pumwesto kayo. Ngayon, mga kaibigan, pangatlo, gusto ko ma-appreciate nyo to, Pag hindi nyo papalaki yung network ninyo, okay lang. Royal will still be here. Yes. Pag hindi nyo papalaki yung network nyo, okay lang. The office will still be here. Yes. Pag hindi nyo papalaki yung network nyo, okay lang din. Dahil ibang tao ang magpapalaki ng network sa Calamba. Yun nga lang, hindi ikaw yun. Totoo yun. Yes. Now, ito maganda. Pag lumaki yun, tsaka ka palang papasok. Kasi marami na. O sige, network na ulit ako. Ngayon, tanong ganito. Tulad na ganito, maraming tao. Paano pag dumating ang poll, sobrang dami ng tao sa Calamba at doon ka palang papasok? Saan mo dadali ang downline mo? Siksikan na. Pasok ka sa loob, tiyaan! Diba? Pag nakaupo, mama, may nakaupo. Alam mo yun? So, ibig sabihin, habang nagsisimula pa lang, palaki mo na. Sir, paano ba magpalaki? Alam mo paano magpalaki? Mag-invite ka lang. Mag-invite ka lang ng gusto. Mag-invite ka lang. Sabi mo sa katawa, mag-invite ka lang. Ha, ito maganda. Tanong mo yung katabi mo, nagre-recruit ka ba? Hindi yung matanong na.
sa'yo? Ngayon lang kita nakita. Tagay. Kapatid, masarap mag-network. If you don't mind me saying this, if you don't mind, with your permission din pala, just look at me. I'm 16 years in the business, and mukha bang nag-enjoy ako sa ginagawa ko? Yes! 16 years. Hindi ako nagsawa. Kasi bakit? Because I love what I'm doing, and alam ko na masarap mag-network. Kasi nakatikim na ako nag-network eh. And I know, ang reward ng network, very rewarding. And right now, nakikita niyo mga top earner. Di ba, don't you think it's about time? Mukha mo naman ang nakalagay dyan. Yes! Yung mga kaibigan, hindi yung turo ko ng turo, ito si ganito, ito si ganito, ito si ganito. It's about time. Ako to. Yes! Diba, ang sarap ng ganun eh. Ang sarap ng pakiramdam. Ang sarap ng pakiramdam. Yung kumikita ka ng mga 50 mil kada linggo. Imagine mo, kung ano ang lifestyle nyo ngayon, kung ano ang kabuhayan natin ngayon, o kung ano ang buhay natin ngayon, isipin mo madagdagan ka ng 50 mil kada linggo. Kung anong sarap nun. Hindi mo lang, hachi ka lang, hachi! Wala kang panyo, di ba? May 100 naman dito. Pero syempre, pag ganyan mo, hugasan mo, sayang isa. So, alam mo mga kaibigan, meron ako narinig nag-share last week sa CISA sa Manila. Ang ganda nung sinabi niya, si Doc Butch, sinabi niya to. Alam niyo mga kaibigan, naranasan ko walang pera. And para sa akin, sabi niya, naramdaman ko, ang pera, importante lang pala yan pag wala kang pera. Kasi pag may pera ka, ay meron ka na nun eh, so parang wala na yan, parang okay lang. Pero pag wala ka, talagang todo, kapit na kapit ka dyan, tama mali? Tama eh, di ba? So sabi ko, oo nga no, tama din eh. Kaya mga kaibigan, huwag mo kayo mag-alala. Kasi darating ang point, ang pera, parang ordinary na lang sa inyo. Yes! So tonight, what do we do? Tonight, mga kaibigan, I'd like to discuss to you the power of retailing. And I believe, mga kaibigan, whatever you do, retailing is very, very important. In traditional business, mga tindahan, mga SM, importante ba ang retailing? Yes or no? Mga kaibigan, si SM, is it a retail store? Yes! Robinson, retail store ba yan? Yes! Ayala, yung mga Ayala Center, retail store ba yan? Yes. So, retail is important. Avon, Tupperware, Natasha, these are retail store, retail business. So, ibig sabihin, malaki ang power ng retailing, mga kaibigan. Eh, matuwa nga kayo, may produkto tayo. Kasi yung mga pyramid company, walang produkto. Hello? So, meron kang products. O nga pala, speaking of products, alam niyo, mga kaibigan, for the past 2 days, yesterday and today, meron po kaming seminar. Are you aware that we are a member of the Super Brand? Yes! Yes, di ba? Alam mo, nung kausap ko yung mga chairman tsaka president ng Super Brand, si Harry Tantuaco ba yun? Parang ganun. Hindi ko wangko. Basta si Harry, meron siyang radio program at may TV show siya. Okay, so his name is Harry, and then yung president, his name is Nick. I was talking with them a while ago. Nalaman ko mga kaibigan, ang Super Brand pala, is an internationally known institution. Ibig sabihin, itong super brand, pag na-aprobado ka, kaya sa ibang bansa, kilala ang super brand. Nagets nyo? Yes. Ang super brand mga kabig, hindi siya pipitsugin. At sinakwento niya sa akin, alam mo ba Mike, maraming mga networking company tumatawag sa amin para maging member. Nag-i-inquire. And marami doon, halos lahat doon, turn down. Mila bakit? Hindi maganda ang produkto, pangit ang sistema. Iba daw si Royal. Yes, dito, totoo to. And ang maganda mga kaibigan, alam niyo ba sino, nung doon ako kanina, alam niyo ba, yung mga kasabayan natin doon, sila MyPhone, sila Asahi, sila Orocan, sila Care 21, ano pa ba? Ang dami mga multinational company na may super brand na nakakatuwa kasi somehow
tayo, network marketing company tayo, pero ang liga natin, nasa big league tayo. Ako kasi maganda talaga mga produkto natin. And nung nagkukwentuhan kami habang kumakain kami, ang topic namin kanina? Yung fiber rich. Sa mga baguan, ano yung fiber rich? Pampapupo. Pampatae. Okay, para mag-gets nyo na, okay? Habang kumakain kami, pinag-uusapan namin tae. Di ba? O, di ba? Ang ganda, di ba? Para maramdaman nyo talaga, di ba? Pero alam mo, ang sinasabi nila, Mike, alam mo, I love your fiber rich. Bakit sabi ko, sir? Kasi pag umiinom ako noon, talagang happy ako, sabi niya. Success talaga. Walang effort, boom! Ako tinanong niya, ako pa man favorite topic ko, pupo. Ay, sir, ako ininom ko siya umaga tsaka gabi. Talaga, yung katabi ko, mga kaibigan, taga Home Shopping Network, kasi member din siya ng super brand. Kausap ko yung mga taga Home Shopping Network, kinagkwento ko about yung products. Talaga, sabi maganda pa talaga. Sabi ko, ang ganda, ma'am. Actually, pag nag-try ka na, first time mo, pag nagpupo ka, magugulat ka eh. Sabi mo, akin ba to? Ang dami, yung gano'n pa kadami, Mike. Sabi ko, pati isang bandehado. Pero sabi ko, hindi siya liquid. Buo talaga siya. Talaga, actually may picture nga ako eh. Pero lang mga kaibigan, nakakatawa. And because of that, I have, right now, meron akong mga bagong customer because of the fiber rich. Glutathione. Naganda sa glutathione. Ang point ko, be proud of our products because we have a very, very good products. Yes. Okay ba sa inyo yun, guys? Yes. Sabihin mo sa kanila mo, retailing is important. Retailing is important. Now, ang tanong ganito, Mike. Mike, how to do retail? Siyempre, tayo, ayaw natin nagre-retail, di ba? Feeling niyo ba pag nagre-retail ang mga lalaki para na mabawasan ang pagkalalaki natin? No! Hindi naman, di ba? Speaking about retailing, guys, sa mga lalaki, share ko sa inyo whether you like it or not, or believe it or not, kahit nung bata tayo, nagre-retail na tayo. Talaga, Mike, anong binibenta natin? Simple lang, sarili natin. Paano? Pag biniligawan tayong babae, binibenta natin yung ating sarili, yung pagkatao natin, personalidad natin, doon sa babae gusto natin ligawan. And nagkataon minsan na mabasted ka, ibig sabihin, hindi mo nabenta sarili mo. Pag nag-apply ka ng trabaho, ano binibenta mo? Sarili mo rin. So somehow, in our life, before, few years ago, nag-retail na tayo. Hindi nga lang produkto, per se. Minsan, sarili natin. O minsan, may kaibigan ka, may napanood ng magandang pelikula, nagandahan ka, kakwento nyo hindi? Kwento, tanong, pag yung kaibigan mo nanood ng sine, may komisyon ka, wala? Wala. Ba't ka nagbenta? Ay, ba't mo kinento? Kasi maganda, di ba? Ibig sabihin mga kaibigan, tayo mga Pilipino, normal sa atin na magkwento. That's why, ang nilagay ko dito, you share, you don't sell. Kwento lang. Kaya lang, mahirap magkwento kung di mo ginagamit. Yes. Tama mali? Tama. Alam niyo ba mga kaibigan, yung fiber rich na yan, tinry ko siya without knowing the product presentation. So hindi ko alam kung anong effect niya. Basta sabi ko, ano ba para saan ba to? Pangpupo daw. O sige, hindi na ako mati ng product demo. Ininom ko lang mga products, nilaklak yung mga products. Alam mo, naramdaman ko effect niya. At then naramdaman ko effect niya, pag ako nagkwento, kasi may kwento ko, talagang pupo, talaga kwento ko. Hindi ko kinikwento kung anong ginagawa niya, hindi ko kinikwento kung ano yung mga ingredients niya, no. Ang kinikwento ko, yung resulta. Pare, pag uminom ka na ito, pare, ang sarap ng ebak mo. I'm sorry for that term, I'm sorry, but I'm saying this kasi I'm giving a lecture. Meaning, that's what I tell my friends. Because literally speaking, when you use the word yung EBAK or TAE to your friends, medyo binga. Totoo. Ilan sa atin dito, pag nag-CR, kailangan na effort. Oh, di ba? Effort, di ba? Ilan sa atin dito ang nag-CR at least once a day. Twice a day. Once a day. Every other day. Ay, yung iba, kailan kayo CR? No?
Every week. And you know what I tell my friends? Pare, kung hirap ka mag-CR, ganito bro, hirap ka mag-CR. Example, ikaw, Pards Ano name mo? JP, di ba? Hirap ka mag-CR bro. Kuya, barkada ko, this is what I do. Pare, hirap ka mag-CR, di ba? Bro, imagine mo, pag nag-CR ka, di ba mabaho? O, syempre naman, di ba? Alam nga mabaho, bang-bang mo. Kaya naman ganun, di ba? Mabaho, di ba, pare? Pare, isipin mo, mag-CR ka, tapos nagpupo ka, huwag mo i-flush. One day. Grabe. Kadiri ba? Yes. Yes, di ba? Kadiri. 2 days, huwag mo i-flush. Yak, di ba? Kapatid, eto, nag-yak-yak ka, eto matindi. Yung pupo mo, pag hindi mo nilabas, 2 araw na yun nandiyan sa tiyan mo. Yes. Yan! Kasi totoo naman eh. Tama mali? Tama. O ngayon, kinuwento ko yan. Di ba para ka nakaganyan? Pare, good news bro. May makakatulong yan. Ito, fiber rich. Paano ba yan? May sample ako parate. Ito bro. Titimplahan ko talaga siya. Inom ka. Pare, okay lasa. Okay yan. Okay lang yan. Parang lasa na siyang quacker. Oh. Okay. Tapos mamaya pare, lalabas na yan. Talaga? Oo bro, damihan mo inom ng tubig. Inom ng tubig lang. Kinabukasan, labas yun. Tatawag yan, pare, okay nga, order ako bro. Tapos, benta na kagad ako. Ayan, bakit ako ganon? Kasi na-try ko eh. Ganon nangyari sa akin eh. So, hindi ko kinabisado yung product. Tinry ko yung product. That's why you have to share the product. Use it first. Yung di mo wala pag gising na pagkabising mo, nagwiwigi ka, luwas agad. Di ba? Hindi, syempre babae, di ba? Pag uwi. Anyway, so, ang sa akin mga kaibigan, I love, honestly kapatid, I love Fiber Rich. Obvious ba? Of all the products mga kaibigan, Fiber Rich is my favorite. Iba. Lalo na a few days ago, 3 araw yata kami puro steak eh. Kasi yung friend ko nag-invite, nag-steak, we had a steak dinner. Yung friend kong isa naman, the following day, kinasal, it was a steak reception, wedding dinner. And then the other day, nagluto kami ng steak sa bahay. So, 3 araw ako nag-steak, puro steak. So, di ba ang karne, matagal bago ma-digest? So, parang feeling ko, bloated ako. Pag tinatapit ko yung tiyan ko, matigas. Tapos yung tunog, parang basta hindi maganda. Aba, ginawa ako. Ubus na yung Fiber Rich. Kuha ako sa office. Bili ako sa office, di ba? Inom ako, that night, inom agad ako. Yung 2 kutsara. Yung talagang todo na to. Sabi ko, todo na to, di ba? Tapos inom ako tubig. Yan, sige. Ganun-ganun, talon-talon ako. Para bumagsak agad, di ba? So anyway, that was midnight. So tulog lang ako. The following day, kapatid, grabe. Parang talagang I love Royal. Di ba? I love Royal. So, ganun siya. So, mga kaibigan, be the product of the product. So, tatanungin mo sa'yo, Mike, paano mo magbenta o paano mag-share ng product? First, you have to use the product. Walang ibang sikreto. Number 1, sulat nyo, use the product. Use the product. Kasi only by using the product will you become effective. Correct? And by using the product, number 2, you have to believe in the product. Believe. Kasi mga kaibigan, mahirap magkwento kung hindi ka tiwala sa produkto mo, di ba? Pare, ang ganda ng Fiber Rich, bro. Okay siya eh. Hindi pwede yun. So, you have to believe. Tanong ko ngayon, believe ba kayo sa product? Yes! Ay, isa pang ang gusto-gusto kong product natin, kapatid. Yung ating Kojic Papaya. Yes. Tama? Yes. Ay, o nga pala. Speaking of Kojic Papaya, alam niyo ba, mga kaibigan, kanina, I was with the Super Brands seminar. Nagkataon, yung isa sa mga ka-table ko, dati siya nagtatrabaho sa isang kumpanya. Lumipat na siya ng kumpanya ngayon eh. Pero nung nagkukwentuhan kami, sinabi niya, siya raw gumawa ng packaging ng Kojic. And she was telling me, alam mo, Sir Mike, ang ganda ng Kojic Papaya. Actually, meron nga yung seal eh. Anong seal? Meron niyang paraan para ma-detect kung talagang Kojic Papaya ng Royal yan. May secret, ano daw yan, yung, alam niyo ba yun?
O, basta ma-detect mo daw yan kung fake o hindi. Kung talagang original na Royal. Oo, sinabi niya sa akin yun kanina. So, paano yun? Sabi niya, secret. Hindi ko alam. But, alam mo, kala ko nilabas nila. Anyway, tingin dito. Okay, guys. Ang point ko dito ganito. Ano ba topic ko? Nakalimutan ko. Koji papaya. Sinusubukan ko lang kung alam niyo para saan ang recall. So anyway mga kaibigan, yung Koji papaya, alam mo saan ako nabilib kay Koji papaya? Ang bilis matuyo ng tigyawat. Yes. Di ba? Kasi mga kaibigan, especially ako, tigyawatin kasi ako kasi I have a very oily skin. Very oily. Chula mo. So anyway. So, mga kaibigan, I have a very oily skin and even when I was young, at an early age, yung 20 plus ako, ang dami kong tigyawat. Actually, tawag nga nila sa akin, tigyawat na may mukha. Yung tipo ba pag mayroong papaya, ibato mo sa mukha ko, pag tumama si tigyawat ko, atsara na yun eh. Ganun ako kadami tigyawat. So, up to now, every now and then, tigyawat ako. But I use that Koji papaya. One day, 2 days lang, ayot na siya. Napansin niyo ba yun? Sobrang favorite ko si papaya. Tapos yung isa pa, yung gluta-soap. Ang gluta-soap, yun naman ginagamit ko sa katawan. No joke. I-film mo. Wala mali siya. So, ang ganda niya, no joke, ang ganda niya sa katawan. And then, after ko mag-shower, iniba ko na yung routine ko ngayon eh. So, papaya soap sa mukha, after ko magpapaya, mag-shower ako, di ba? Toner natin. Tapos, tuwing umaga, I use the day cream, yung kulay blue. Then sa gabi, I use the anti-aging cream naman, yung yellow one. So, yun, gano'n na ginagawa ko yung gluta. So, ang sa akin mga kaibigan is this eh. Nabilib ako sa beauty products natin. I'm proud to tell you, this year, I'll be turning 40 years old sa Chinese calendar. Yeah. I'm 40 years old. I'm 40 years old. Well, 39, 1973 ako eh, 39 years old. Kaya kasi sa Chinese, 1 year older pa eh. Plus 1 year, so 40 years old. Kasi sa Chinese, ayaw namin ng 9. 9 for us is bad. So, we don't consider us 39, we can jump na kagad kami, 40 na. So, I'm 40, or sabihin natin, in your case, I'm 39 years old. But honestly, mga kaibigan, I believe I don't look like 39. Yes. Diba? You know why? I use Royal. And, share ko sa inyo gusto niyo bang ma-preserve ang itsura niyo ngayon? Yes. Kung ano ka ngayon, 10 years from now, ganyan ka pa din. Yes. Gusto niyo ayaw? Gusto. Mag-full supplement kayo. No joke. No joke. Food supplement. Kasi bakit? Food supplement makes you healthy. And when you are healthy, you preserve your beauty, you preserve your inner being, everything na preserve mo. So, ang makakatuwa yung mga kaibigan, at totoo to nag-dinner mo kami with, okay lang ako, ito ko sa inyo I had a dinner with some of my friends, with some of my college friends. Ano mo sabi ng mga friends ko? Mike, grabe ka, parang hindi ka tumanda, ganun pa rin itsura mo. 10 years ago, I saw you, ganyan ka pa rin bro, hindi ka nagbago. At ako naman, di naman. Deep inside, tuwan-tuwa ako. In-wife ko nga, tuwan-tuwa kasi first time ko nakarinig ng ganung comment eh, grabe ka Mike, hindi ka nagbago bro. Okay ka, ano mo ginatake mo? Ano mo sabi, nagtatake ako ng Royal products, yung food supplement, dapat lang, ganyan. Talaga, ano yan? Glutathione. How much do you take? 3 times a day. 2 to 3 times a day. Ang dami naman. Ito naman ang resulta. Yes. Nagets nyo? Ladies and gentlemen, people that are health conscious are healthy. Yes. People that are body conscious have a good body. Correct, di ba? And people that are beauty conscious have beauty. Mga kaibigan, kung hindi ka health conscious, you will not be healthy. Kung hindi ka beauty conscious, alam nyo na yon. Correct? So mga kaibigan, preserve our beauty. Take glutathione. Take gluta
take the grave seat, and take the royal seat. Yung tatlong yun, very powerful yung tatlong yun. Yes. Perfect combination. For me, perfect combination yun. Mike, binibenta mo ba kami? Oo. Honestly, you know why? Because I know how it works, and I know it works. Mga kaibigan, for the past 16 years, one thing I can tell you, I don't fool around, and I don't give BS. Meaning,